sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, balik tayo sa electric fan. Share ko lang sa inyo kasi hindi naman to electric fan na pangkaraniwang nakikita natin Isang lumang electric fan, branded siya Panasonic. So, isi-share natin kung ano ba yung dahilan ng pagkasira nito. So, walang uh, wala ng power, open na yung kanyang pag tinitest mo siya. Wala ka nang makuhang resistance. Okay? So, chinek natin, binuksan natin. Nakita natin to, ayan, makita naman kaagad, ayan, yung thermal fuse niya, thermal cutoff fuse. So, open na siya. Yung test natin. Wala na siyang continuity. Ito para lang sa mga bago, Okay, so open. Bakit nga ba siya na-open? Okay, so na-open siya dahil itong nasa gitna ay hindi na siya kayang paikutin. Matigas na siya. Okay, paano siya tumigas? So yung 3D bushing sa loob, ayan, nakikita nyo. Kumakapit na siya dito. Okay, kaya pag umikot siya, kasamang sumasayad dito, hindi na siya sumisentro, tabingi na. At ang problema pa dito, ito paalala lang sa mga gumagawa din ng electric fan, So hindi dapat natin lalagyan ng grasa dito. Huwag tayong maglagay ng grasa dahil yung grasa tumitigas siya katagalan. Yan. So ginawa natin, tinanggal natin to. Ay, hindi nga pala ito. Tinanggal natin yung katulad nito, ito. May cover to dito sa ganito eh. Hindi to yung direktang naka-expose. Katulad nito, may takip dito sa bandang likuran. Tapos nakaganyan lang siya. Dinukpok natin para matanggal talaga hanggang sa bumuka yung kanyang yung flower lock. Ayan. Pagbuka ng flower lock, so natanggal na to. Ang matanggal natin to, dito nakadikit pa rin yung nakasama yung 3D bushing. So ginawa natin, tinanggal natin yan, yung 3D bushing. Pinilit natin tanggalin. Pagkatapos, nilihan natin kasi kinakalawang na to dito eh. Yun yung dahilan kung bakit hindi na matanggal at sumasama na dito yung 3D bushing niya. Nilihan natin ng pinong-pino at saka ayan na siya. Ayan. Okay? So, naka-free wheel na siya. Para naman sa iba, hindi mo na kailangan tanggalin to. Ayan. Okay? Tanggalin mo lang to, itong takip na to, kung nagsususpetsa kang may putol sa loob o kaya may aayusin ka. Kasi kapag tinanggal mo to, na hindi mo katulad niya na ganyan, hindi mo tinatanggal yung mga hinang dito. Ako tinatanggal ko to kasi nilinis ko dito sa loob. Ayan. Kasi sobrang dumi na to eh. Nilinis ko yan. So kailangan, kapag tinanggal mo tong takip na to, kailangan tanggalin mo yung mga nakahinang na wire. Tapos siguraduhin mo na ganyan na siya. Ayan malinis na. Na siguradong hindi na siya sasabit paghatak mo ng gano'n. Kasi pag hindi pa siya malinis, pagbatak mo ng gano'n, so pwedeng matanggal yung poste kasama. Pagtanggal ng poste, mahatak yung wire, maputol. Guys, kaya ingat-ingat tayo sa pagtanggal. Pero kung sa tingin nyo naman maayos pa siya, hindi na kailangan linisin, so huwag mo nang tanggalin. Okay? So malalaman mo naman yan kapag may putol na siya, Pag tinitest natin yan, sana ba yun? Okay? So ayan buo yan. Ayan, walang putol yan. Dito. Ayan. So buo lahat. Yan. Yan mo malalaman kung may putol ba o wala yung ginagawa mo. Yan. So kakabit na lang natin yan. Tapos
papalitan natin ng thermal fuse at yan na. Ayan, kasi nalinis na natin. Kita nyo yung flower, oh. May marka ng pag ano natin, pagbalik natin. Ayan, yung kanyang lock. Tingnan nyo naman yung motor. Kakaiba rin. Hindi katulad nung iba. Kaya pagka may nagawa tayong mga ganitong klase na hindi naman pangkaraniwan sa tingin natin, lalo para may share tayo sa mga baguhan, kaya ginagawa natin ng video para magiging content natin, para naman na mapanood ng ibang mga nag-uumpisa pa lang. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, no? So maraming salamat. God bless at bye-bye.